Hi guys, dito ako sa labas ng bahay ng tawag mo, kalaro ng alaga ko. Ang lamig. Dalawang jacket ng atong suot ko. Tapos pangatlo sa ito. Ginawa kong sombrero kasi ang lamig. May pusa. Naglalakad-lakad. Ang lamig ngayon. Winter na kasi sa Saudi. Walang pasok bukas kaya may mga bata pa rin naglalaro sa sa playground. Andun sila sa sa malayo andun. May maya dito na naman yun. Diba? Ang lamig, pero pag sobrang lamig mamaya, papasok ako dun sa loob. Doon ako upo. Tapos may hagdanan dun. Ito naman, lalabas na yung mga bata. Ngayon pa lang sila lalabas. Hindi ngayon lalabas ulit. So walang pasok kaya magsawa sila sa labas, kakalaro sa may park. Kasi to parang exclusive compound to na iba-ibang lahi yung nakatira dito. Yung style niya is rectangle. So sa gitna palaruan, mga dalawang swimming pool sa gilid ng gilid. Ayan. Ang lalaki ng swimming pool. Ang linis. Alam ko mahal sabi nila mahal yung opa dito. Bakit na to? Mahal daw yung opa dito. Yung kalaro kasi ng alaga ako, yung bahay. Ay, sa taas. Siya, studio type lang siya. Pero yung tinitirhan namin talaga hanggang 3rd floor yung taas. Ayun, gano'n. Yung taas. Yun? Dalawa, hanggang 3 palapag yun. 1, 2. Yan. Ang daming bata ayun. December pa lang. Dati akala ko pag sinabing sa Middle East, lalo na sa Saudi, ang alam ko lang tag-init lang. Yung pala, may tag-init, may taglamig din. Kung anong sabi nilang kung anong init sa Saudi, pag taglamig, ganun din yung taglamig niya. Wala rin pinaglayo sa ibang bansa. Super lamig. Negative pa minsan umuulan pa ng yelo. Pag umuulan, malalaki. Naranasan ko dito dati umulan ng yelo. Nandito ako 2010 ata 11. Ang lalaki. Parang Julian sa laki nung ng yelo. May pinuntahan kami nun, pauwi kami ng bahay. Sabi ko, binubagsakan sa bubong? Yung pala umuulan na ng yelo. Tumigil kami sa may nadaanan kaming tulay, tumigil kami kasi nga sabi na baka masira din yung bubong ng sakyan. Saka yung ibang tao nga rin ibang sasakyan, tumigil din, nagsilong sila sa mga ilalim ng tulay. Kasi sa lakas ng impact ng bagsak ng yelo. Lalo na meron din dito na lugar sa Abhaba yun, taglamig talaga yun. Wala atang katapos ng taglamig yun doon, parang sa Baguio yung ganun. May portion din sila na malamig, taglamig. Hindi taglamig, malamig all the time. Yun. Ang palatandaan dito pag umulan na siya, ay pag mag-iba na ang klima niya. Kagaya nito, nung papasok ng taglamig nito, umulan siya ng malakas. Tapos mahangin. Hindi pa pala yung una pala nag-sunstorm pala siya. Pagka-sunstorm nun, sunod na mga araw, umulan siya. Kinabukasan, ayun na, malamig na. Kahit pag nag-change climate din siya na tag-init, uulan muna siya. Tapos uulan siya ng alikabok. Asahan mo yan. Tag-init na yan. Malakas pa naman ang umulan ng alikabok. Nakaraan na natatawa ako sa alaga ko. Kasi, actually, pauwi na rin kami nun eh. Yung sa kalagitnaan na kami ng lakad namin pauwi sa bahay. Nakita ko yung dumidilim sa banda ron. Sabi ko, alaga ko, bilisan mo, ayan na yung buhay.
buhangin. Ayan ang ano. Ayan yung ano tawag nun? Sabi ko, bilisan mo, takbuhan yung mga bata ibang mga tao sa parking. Nagsipasukan na sila kasi malamig. Diyos ko, mamumuti ka talaga sa lamig. Ay sa alikabok. Kung sa atin umuulan doon ng tubig, dito sa kanila buhangin alikabok. Kaya pag sobrang lakas ng sunstorm, hindi mo rin makita yung labas mo, yung harapan mo. Pag sobrang lakas, ganun din. Pag medyo mag-foggy dito. Ang ingay ng tawag, sakyan sa kabila. Wala lang, kukwento lang ako sa alaga ko yung converse bab. Pero pagdating ng 9 o'clock kaya, pauwiin ko na siya. I-chat ko lang yung nanay nung kalaroin ng pababae ng alaga ko. Panid na ako akit kasi once na ako magsundo sa kanya sa bahay. Doon sa taas, andun. Diyan yung pintuan na yan. Ano ba? Andyan. Iiyak siya, kagaya ng karaan. Iyak siya ng iyak. Ano pala? Garbage truck. Kaya sabi ko yung maingay. Ay mga ganitong oras yung niya pag tawag na. Pag pick up, pag oras ba? Magna 9 na. 8:28 na ngayong oras ko. Iikot yan dito sa sa area na to. Saka napansin ko pa pala sa area na to dito sa mga panto. Ang nakalagay kasi rito Royal Community. So ibig sabihin, sabi ko, mahal pala talaga yung upa rito sa tirahanan to kasi meron ditong Pinay na dito rin nagre-rent yung amo niya. Lumipat sa ibang lugar. Ibang paupahan kasi mahal daw. Saka lang naman sila. 4 lang naman sila lahat. Mag-asawa, anak at saka siya. So lumipat sila medyo maliit-liit. Saka mura. Dito kasi mahal ito May maintenance din dito. Doon sa dulo doon. Andun yung may gym din doon. Gagamit din ng mga nagre-rent dito. Ayun, may swimming pool. Ayun. Tapos may maintenance yan dito na araw-araw naglilinis. Basta malinis siya. Naglilinis ng park. Kaya wala kang makitang kalat kinabukasan. Kaya siguro mahal ng rent din dito kasi parang ganun yung isa na yung binabayaran nila yung pag-maintain dito sa labas. Yung bumalik ng alaga ko. Patayin ko na to. Bye guys.